Makakausap po natin ngayon si political analyst at political science professor Edmond Tayaw. Maganda nagugulat sa biglang paglabas at pagkanta umano, paglaglag ni Saldico kay PBBM. Hindi na ako nagugulat dyan actually. No? Tandaan ninyo yung script ng EDSA 1 and 2, lalo na nung EDSA 2, ganyan-ganyan eh. No? So sa madalit sabi, expected na. When we say tipping point, dapat merong smoking gun, kumbaga. No? Merong incontrovertible evidence or pronouncement that was made. Pero kung akong tatanungin mo, pwede mo sanang i-consider lahat ng sinabi no former Congressman Saldico. Puwera doon sa parang mapapaisip ka nung biglang cleaner niya kaagad no ang mga Duterte. Sa lahat ng investigation, lumalabas, hindi lang naman ngayong administrasyon na to nangyari itong ganitong mga anomalya Pangalawa, yung dinidemonize nila na insertion, na-classify na yan. In fact, one of the reasons why there were misgivings in the Senate is ang ina-argue nila, yung insertion na dinimonize din no, ng grupo nila, kasama sa legislative process doon. Kaya nga, alam mo, lahat ng legislative proposal, including the budget, dumadaan sa proseso yan and subject to further revisions, amendments, which includes insertion. So, ibig pang sabihin na kasama ka sa proseso, Senate President ka, Senador ka, Speaker ka, Congressman, and now President, ibig sabihin, kasama ka na sa mga anomalya. Kung yun ang logic na susundin natin, di dapat pala nung panahon ni Napoles na napatunayan yung skandalo noon, dapat napanagot din yung Speaker, Senate President at Pangulo nung panahon na yun. No? Hindi din naman nangyari. Ano bang nangyari din sa Parmali? No? Tumigil din sa Undersecretary. Maniniwala ba tayo na ang desisyon ng mga ganong extent limitado lamang sa USEC level? At the end